Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang The Hunt na napalabas noong 2020. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax love you. Isang blonde na babae ang nagising matapos mawala ng malay. May kakaibang busol sa bibig niya. Pagmulat niya ng mata, napatingin siya sa paligid habang nanginginig sa takot. Doon niya napansin na may 11 pang tao na may suot ding kaparehong busol. Sa gitna nila, may malaking kaong gawa sa kahoy. May isang lalaking kumuha ng crowbar at pilit binuksan ang kahon. Biglang may baboy na tumakbong palabas habang humihiyaw. Napabuntong hininga ang lalaki sa sobrang ginhawa. Pero maya-maya, may dinukot pa siya mula sa loob. Puro armas at bala. Biglang nagkagulo ang lahat at nagsisugod para kumuha ng sandata. Nagsuot sila ng gamit at agad nag-armas. Yung blonde na babae lang ang naiwan dahil hindi siya marunong gumamit ng baril. Sa sobrang swerte, may nakita siyang susi sa lupa. Susi pala iyon para sa mga busol. Itinaas niya ang susi at tinanggal ang busol ng lalaking nasa tabi niya. Maya-maya, nagtutulungan na silang lahat hanggang sa tuluyan silang makalaya. Yung lalaking may rifle, pakiramdam niya bigla siyang bayani. Sinabi niya sa babae, sumunod ka sakin. Paprotektahan kita. Pero ilang segundo lang ang lumipas. Biglang may bala na tumama sa ulo ng babae at sumabog ito agad. Nagulat ng sobra yung lalaki. Agad siyang nagtago sa likod ng kahon habang hinahanap ang sniper. Biglang may isang lalaking parang action star na sumugod habang may hawak na dalawang AR-15. Walang tigil siya sa pagpapaputok pero sablay lahat ng tira niya. Hindi pa siya nakakalayo nang tamaan siya ng sniper sa burol. Para siyang ginawang salon sa dami ng tama. Habang isa-isang namamatay ang mga tao, may isang babae na tuluyan ng nasaran ng ulo. Napahiyaw siya at tumakbo papasok ng kagubatan. Pagpasok niya sa gubat, agad siyang naapakan ng isang trap. Buti na lang may mabait na lalaki na kasunod niya. Tinulungan siya nitong makalabas at sabay silang tumakbo para makatakas. Pero pagkalipas lang ng 2 hakbang, may narinig silang click sa ilalim ng paa ng lalaki. Kitang-kita sa mukha niya ang matinding takot at pagkatalo. Isang landmine ang sumabog at pinagpira-piraso siya. Yung babae naman, sobrang swerte. Ang kalahati ng katawan niya ay bumagsak pabalik mismo sa butas ng trap. Makalipas ang ilang sandali, may isa pang lalaking dumaan. Inabot niya ang kamay para tulungan ang babae, pero inagaw nito ang baril niya. Pagkatapos, binilisan niyang wakasan ang sarili niya. Napaatras sa gulat ang lalaki at agad tumakbo. Tumakbo siya hanggang makarating sa dulo ng kagubatan, pero may barbed wire fence na hamarang sa kanya. Sa puntong iyon, 4 na lang silang natitira. Agad nilang hinubad ang mga jacket nila at inilagay sa ibabaw ng alambre para makaakyat. Pero yung lalaking may sombrero, nahuli ng ilang segundo. Bago pa siya makatawid, may pana na tumusok sa dibdib niya. Dahil alam niyang mamamatay na siya, hinugot niya ang pistol niya at sumugod pabalik kahit hindi niya makita ang kalaban. 2 pang pana ang tumama sa katawan niya bago siya bumagsak sa lupa. Pagkatapos, naghagis ng granada ang killer. Naghintay ito ng 10 seconds bago napansing nakalimutan niyang hilahin ang pin. Agad siyang naghagis ng isa pang granada. Boom! Namatay ang lalaki habang punong-puno ng desperasyon. Yung 3 natira naman, mabilis na tumakbo sa kalsada. Sa wakas, nakakita sila ng gas station. Agad silang pumasok sa loob. Nagtaas ng kamay sa takot ang matandang mag-asawang may-ari. Sumigaw ang mga ito, nasa cashier lahat ng pera. Kunin nyo kahit ano gusto nyo. Nang makita ng 3 na mukhang harmless naman ang matanda, medyo kumalma sila. Humingi ng telepono yung lalaki at tumawag sa 911 para i-report ang nangyayari. Sinabi niyang magpadala agad ng backup. Sabi ng dispatcher, paparating na raw ang mga pulis base sa GPS ng telepono. Habang nangyayari iyon, yung 2 naman ay naghahanap ng pagkain sa tindahan. Nakakita sila ng snacks at agad kinain ang mga iyon. Pero ilang kagat pa lang. Biglang sumakit ng sobra ang tiyan nila. Napabagsak sila sa sahig habang sumisigaw sa sakit. Kasabay noon, nakasuot na pala ng gas mask ang matandang mag-asawa. Naghagis sila ng gas grenade sa 3 survivor. Doon lang na-realize ng lalaki na ambush pala iyon. Agad niyang binunot ang baril niya, pero mas mabilis ang matandang may-ari ng tindahan. Bumunot ito ng armas at agad siyang pinatay. Pagkatapos, nilinis ng mag-asawa ang mga bangkay na parang sanay na sila. Pinasingaw nila ang gas at nilinis ang buong tindahan. Ilang minuto lang ang lumipas, parang walang nangyari. Pagkatapos ng lahat, kinuha nila ang walkie-talkie nila at nag-report sa boss. Sinabi nilang 3 pang target ang napatay nila. Mukhang natuwa ang boss. Sinabi niyang may isa pang survivor na papunta roon, kaya maghanda sila.
Ngumiti ang matandang mag-asawa, excited na sa susunod na biktima. At tama nga, maya-maya may babaeng survivor na nagngangalang Crystal ang pumasok sa tindahan. Mukha siyang alerto at maingat. Agad siyang humingi ng isang kahan ng sigarilyo. Pagkatapos, yumuko siya at kumuha ng $20 mula sa loob ng bote niya. Habang nagbabayad, tinanong niya kung anong state sila naroon. Kalmadong sinabi ng matanda na nasa Arkansas sila. Ibinigay nila ang sukli. Habang ginagawa iyon, dahan-dahan inaabot ng may-ari ang nakatagong baril sa ilalim ng counter. Pero mas mabilis si Crystal. Agad siyang umatake, inagaw ang baril, at pinatay silang dalawa. Hindi man lang nalaman ng mag-asawa kung paano niya nahalata ang plano nila. Ang totoo, sobrang lakas manigarilyo ni Crystal. Tibisa niya ang presyo ng sigarilyo sa Arkansas. Kaya nang makita niya ang maling sukli, alam niyang nagsisinungaling sila. Pagkatapos niyang patayin ang dalawa, naghanap siya ng sasakyan para makatakas. Pero nang buksan niya ang pinto ng kotse, may bomba pala iyon. Kaya imbes na tumakas, nagtago siya sa mga halaman at naghintay. Samantala, hindi makontak ng boss ang mag-asawa kaya nagpadala siya ng drone para tingnan ang gas station. Biglang may putok ng baril. Bumagsak agad ang drone mula sa langit. May lalaking lumabas mula sa dilim. Si Gary. Tinapakan niya ang drone hanggang maging bakal na basura. Napagtanto ni Crystal na isa rin siyang survivor kaya lumabas siya sa pinagtataguan. Binati niya si Gary at nagdesisyon silang magsama. Naglakad sila sa gilid ng riles ng tren. Maya-maya, narinig nila ang malakas na busina ng tren. Mabagal lang ang takbo nito kaya agad silang sumakay sa isang boxcar. Punong-puno iyon ng mga refugee at mga gamit nila. Pero agad naghinala si Gary. Itinutok niya ang baril niya at sinabing imposibleng nagkataon lang na makasakay sila sa refugee train. Hindi siya naniniwala sa kanila. Pero bago pa siya makaputok, biglang huminto ang tren. May grupo ng armadong sundalo na pumasok sa boxcar. Pinailan nila ang lahat para inspeksyonin. Sinubukan ni Gary na ipaliwanag ang nangyari sa kanila pero walang nakakaintindi ng English. Doon nila na-realize, hindi na sila nasa Amerika. At sa sandaling iyon, may isang refugee na nagsalita. Inamin nito kung sino talaga siya. At sinabi niya kay Gary na walang alam ang mga sundalo tungkol sa hunt. Doon nila nalamang wala na sila sa Amerika. Biglang nagsalita ang isang refugee at inamin niyang isa siya sa mga hunter. Sinabihan niya si Gary na tumahimik kung ayaw niyang pasabugin siya ng granada. Mainitin ang ulo ni Gary kaya sinugod niya agad ang lalaki. Inagaw niya ang granada, hinugot ang pin, at isiniksik ito sa pantalon ng lalaki. Sumabog ito at napire-piraso siya. Dahil nakita ng mga sundalo na armado ang grupo, agad nilang pinigilan si Gary. Dinala si Crystal sa isang opisina para imbestigahan. Doon niya nalaman na dinala pala sila magdamag papuntang Croatia bilang bahagi ng isang nakakabaliw na laro ng pangangaso ng mayayamang tao. Buti na lang, tumawag ang militar sa US Embassy. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Oliver at nagpanggap na taga-embassy. Isinama niya si Crystal at isa pang survivor na si Don papunta raw sa airport. Pero mapagmatsyag si Crystal. Habang nag-uusap sila, napansin niyang nagsisinungaling si Oliver. Napagtanto niyang isa rin itong hunter. Bigla niyang sinipa palabas ng umaandar na sasakyan si Oliver, tapos inararo niya ito gamit ang kotse. Nang buksan nila ang trunk, nakita nila ang bangkay ni Gary at isang kahon ng pera kasama ang mapa. Doon nila na-realize na planado lahat mula simula. Hindi sila basta mga survivor. Ginagabayan sila papunta sa final destination. Habang gabi na, naiinip na ang mga hunter sa kanilang base. Mayayamang Amerikano pala silang lahat. May kinuha pa silang retired Special Forces soldier na si Sergeant Dale bilang trainer nila. Biglang may isang hunter na lumabas para umihi. Hindi niya namalayang nakaabang si Crystal. Sinaksak niya ito sa leeg at pinatay agad. Nang makarinig ng yabag ang ibang hunter, pinagbabaril nila ang pinto. Maya-maya, nalaman nilang baboy lang pala ang tinamaan nila. Habang nagtatalo sila, biglang lumitaw si Crystal sa likod nila at pinagbabaril silang lahat. May babaeng gumamit ng pana para subukang patayin siya, pero masyadong masikip ang lugar. Inagaw ni Crystal ang pana at sinaksak siya sa tiyan. Pipigilan sana siya ni Don at sinabi nitong babae lang naman daw iyon. Pero hindi nakinig si Crystal at tinapos niya ang babae gamit ang isang bala. Maya-maya, narinig nila sa radyo ang boses ng leader na si Athena. Tinanong nito si Don kung patay na ba si Crystal. Doon nalaman ni Crystal na kasabwat pala si Don. Hindi na siya. Nagdalawang isip at agad niya itong binaril. Pagkatapos, kinausap niya ang sugatang si Sergeant Dale. Doon niya inamin na dating sundalo siya sa Afghanistan kaya sanay siya sa ganitong sitwasyon. Ikinwento rin ni Dale kung paano nagsimula ang lahat.
Nagbiro lang daw online si Athena at ang mga mayayaman niyang kaibigan tungkol sa pangangaso ng mga ordinaryong tao. Nang mag-leak ang usapan nila, nasira ang reputasyon nila. Dahil doon, ginawa talaga nila ang biro at nagsimula silang mangkidnap at pumatay ng mga taong sinisisi nila. Target talaga ni Athena si Crystal dahil sa isang post online. Pero nang magharap sila, nalaman nilang maling tao pala ang kinidnap nila. Magkapangalan lang ang tunay na target at si Crystal. Nagkaroon ng matinding laban sa kusina ni Athena. Nagsuntukan sila, nagbasagan ng gamit, at gumamit ng kahit anong mahawakan. Naghagi si Crystal ng bote ng wine. Imbes umiwas, sinalupa ito ni Athena para hindi masayang ang mamahaling alak. Pagkatapos, binaril ni Athena si Crystal gamit ang shotgun. Tumakbo si Crystal paakyat habang hinahabol siya. Hanggang sa nauwi sila sa matinding santukan. Gumamit si Athena ng talim ng blender at ice pick. Nasaksak niya si Crystal sa tiyan at balikat. Pero mas matigas si Crystal. Hinawakan niya si Athena at gamit ang talim na nakabaon sa sarili niyang tiyan, sinaksak niya ito ng malalim. Tuluyang namatay si Athena habang nagtatanong pa rin kung siya nga ba talaga ang target niya. Bago mawala ng malay, nakakita si Crystal ng kuneho, parang simbolo ng kwento niya tungkol sa pagong at kuneho. Sa huling lakas niya, nilagyan niya ng lunas ang sugat niya, sinuot ang mamahaling damit ni Athena, isinama ang aso nito, at sumakay sa private jet para umalis. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.